gusto nilang mangyari na doon sa hukay, ihahagis nila yung batang si Propeta Abraham para mamatay. Dahil itinuturing nilang parang bilang peste, baka magdulot ng sakuna sa lugar nila. No? So, ngayon, isang milagro ang nangyari na nung ihahagis na nila sa apoy si Propeta Abraham, no? Dati yung para silang yung parang ang ginawa nila parang tirador, 'di ba? Yung tirador may goma, no? May goma para ititirador nila doon sa sa yung gagawing pambala sa tirador ng malaki na para mahagis doon sa apoy. Ganun ang kanilang aparato noon, no? So, ngayon nag-iyakan yung mga anghel. Ayan, sa kalangitan, nag-iyakan sila. Nag-iyakan ng mga anghel dahil alam nila na naku nasa delikadong kapalaran si Propeta Abraham, no? So, kaya naman ang ginawa ng mga anghel is nanalangin sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Ngayon, of course, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala batid niya ang nangyayari sa lahat sa atin, no? Batid niya ang lahat nangyayari sa gabi man, sa araw man, sa loob man sa ilalim man ng lupa, ilalim ng tubig, batid niya ang lahat. Kahit yung nilalaman ng puso at isipan natin, batid niya yan. Kung ano ang nilalaman ng isip natin, ano ba yung minsan nakakaisip tayo ng batid ng Allah, alam niya, no? So, kaya naman sa pangyayari na yon, ganito. Sabi ng mga anghel muna, sabi nila, "O Abraham," sumigaw na yung mga anghel, "ihahagis ka na sa apoy. Manalangin ka na sa Allah. Ano ba ganito ang gawin natin? Ano ba yung pwede naming maitulong sa iyo?" No? Ano ba yung pwede na maitulong? Gusto mo bang sagapin ka na namin ngayon? Patulungan ka na namin? So ngayon, umayaw si Abraham. Sabi niya, "Hindi ko kailangan ng inyong tulong, mga anghel." Sabi niya. Tinanggihan niya yung tulong ng mga anghel. Kasi ang dahilan dito, dahil sa tindi ng kanyang pananampalatay sa Allah, sabi niya, yun na nga ang salita natin kanina na sinalita niya sa panalangin niya, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Sapat na ang Allah sa aking mga pangangailangan sa buhay na ito, no? Maging sa katulad ng sitwasyon na delikado, sa Allah rin siya talagang lubos na umaasa, no? So ganun dapat tayo mga kapatid, no, sa Islam, na dapat yung ating pananalig sa Allah, no, dahil of course ginabayan niya na tayo, no, kailangan talagang pagpanatilihin natin yung pagmamahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ano man yung ipinag-uutos niya is kailangan sa abot ng ating makakaya is gawin natin. Meron mga time na magtatrabaho tayo, nabibisi tayo, pero kailangan yung pinakaunang obligasyon na pagdarasal ay ating itatayo talaga yan nang abot sa makakaya natin, no? Baga talagang malalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, siyempre, naku, itong aking alipin, talagang mahal na mahal niya ako, no? May trabaho man siya, pero talagang inuuna pa rin niya ako para magampanan niya yung kanyang obligasyon sa pagdarasal, no? So, ganun ang pangyayari na kung saan ito na yung nangyari. So, sabi natin kanina, ihahagis na sa apoy, di ba? Ang nangyari, ito na, nung time na ihahagis na siya sa apoy, ang nangyari, inutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang apoy na maging kang malamig sa balat ni Propeta Abraham. Huwag mo siyang susunugin. Ni balahibo niya, yung kanyang balat, yung kanyang damit man. So, yung sa katawan niyang yan, maging mabait ka. Hindi mo siya susunugin. Kaya naman, isang milagro ang nangyari noon. Na nakita ng mga taong bayan, yung mga tao, ng mga kapitbahay, na bakit hindi nasusunog si Propeta Abraham? Yung batang yan. Bakit hindi siya nasusunog? So dahil nga, ang dahilan dito, inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Diyos na sagipin siya, na maging mabait yung apoy sa kanya. So ganun, di ba? Tingnan niyo yung sitwasyon na yon. So ngayon, ito na yung tanong natin ngayon sa inyo. Sa istorya na to, baiksi lang kasi mag-istorya eh. Sa istorya na ito, tingnan natin yung buhay natin, yung ating pananalig sa Allah. Minsan may pangyayari ba na minsan nakakaligtaan natin magdasal o minsan tinatamaran natin yung dasal? 'Di ba? May pangyayaring ganyan lalo na pagka mabigat ang katawan natin, 'di ba? So minsan sa udyok ni Satanas, yung si udyok ni Satanas talagang minsan talagang ito yung pagpipigil niya, mamaya ka na magdasal. Ipagpaliban ng dasal, no?
So, sabihin, kung ikukumpara natin ang ating sarili kay Propeta Abraham na talagang yung kanyang pananalig sa Diyos, sa Allah, ay talagang matibay, no? Talagang uunahin niya ang Allah, no? Talagang hindi niya ito pagpapaliban, hindi niya yung sasabihin natin na ako'y busy. Wala yung mga salitang yun sa kanya, no? Hindi niya ginagamit yun. Pagdating sa pagsamba sa Allah, walang busy-busy sa kanya, no? Talagang priority, nangunguna muna si Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Ito yung ating sinasabi na makukuhang aral, no, sa istoryang ito. Ito yung makatotohanan, mga kapatid. Ayon ito maging sa Biblia, inayunan itong istoryang ito dahil sa Biblia nababasa rin ang na propeta rin talaga si Abraham, no? Sa Islam, walang pinagkaiba. Siya ay dakilang propeta rin ng Allah, si Propeta Abraham alayhi wasallam. Isang batang maliit pa lang ay talagang napatunayan na yung kanyang tibay ng pananalig sa Diyos, sa Allah, yung kanyang pagsamba, no? Okay. Sinong gustong magtatanong? Si brother na bunso, baka may sasabihin siya, baka may itatanong siya. Yung microphone mo, i-open mo, bunso. Buksan mo yung microphone mo. Ayan. Sige. Meron kang gustong itanong, liwanagin sa patungkol sa story natin? Huwag kang mahiya. Sige. Anong nakuha mong aral? Anong yung parang tumatak sa puso mo, sa isip mo na magandang makukuhang istorya sa buhay ni Propeta Abraham, bunso? Lahat ng daily gago. Okay. So ganito, sige, sino pa yung ibang pwedeng magtanong sa inyo? Sige, kung abot ng ating kaya, masasagutin natin. Si Robinson, baka meron siyang gustong sabihin. Si Robinson, sige bro. Meron kang gustong tanong? Kasi ganito ang ruling ko. Ako pag nagtuturo ako sa mga estudyante ko dito sa nakakatuwa ako kasi pagka hindi nagtanong yung mga estudyante ko, ako ang nagtatanong. Mas mahirap na tanong yung tinatanong ko. Sila at sasagot. Gusto nyo ba yun? Mas mahirap ako magtanong. Di ba? Sige na. Para may chance kayo magtanong. Si Muhammad, baka may tatanong si Muhammad. Sakasakali. I-open mo yung microphone mo, Muhammad. Madala. Yung katanong mo ko, what? Ha? Yung yung type pala. Oh my God, hindi pili ko. Kasi naman madala. Okay. Katulad din si Ibrahim. Kasi Ibrahim Malaysia dam. Huwag iba-iba yung kasama. At yung pagkukuha ko. Katulad ng mga ribulto. At Ibrahim Malaysia dam. Huwag pagkuha ng ribulto. Hindi nakakapunti. At hindi nakakapunta. Kaya tama yan. Oo, tama naman talaga siya, di ba? Rebulto nga naman, may mata yan, pero hindi naman talaga nakakakita talaga. Totoo naman yun di ba? Totoo naman yun. Oo, naman. Okay. Ayan. So, sino pang gusto magsalita? Si Abdul, pangalan, nakakalimutan ko yung pangalan niya, Abdul. Sige bro, magkomento ka. Magbigay ka ng comment natin. Sige, pakinggan ka namin. Yung makuha mong aral sa istorya ni Propeta Abraham na ating ano yung nakuha mong aral? Hindi na ito ang mga requested. Okay. Nga kwento bro. Ay, Ano yan?